What's up mga kaklista, it's me again, Patrick Patricio. So for today's video guys ay magre-repack tayo ng yung binili natin na second hand na wheel set. So ito yung hubs niya, yung MacZone Stroke 1.0. So ngayon is i-repack natin siya ngayon. So kaya yun na yung natin, i-repack na muna natin siya. Okay, isang check. Yan, so siya, no? Kung narinig nyo siya dun sa yun nga, ayan, malakas, matinig, parang matuyo na yung grasa niya. So tingnan natin. So yan, so nakikita nyo yung na yan, parang may gatla. So pwede yung yun yan ng yung mga yabe natin, yung wrench. Okay, so yan, kasi kinamay ko lang kasi madali lang naman siyang tanggalin. So yan, naka voice over lang tayo guys. Tapos tinanggal ko na dyan yung free hub niya. Ayan, oh, ayan. Yan, kitang kita naman, tuyo. Yan, yung tuyo siya. So yun yung poles niya, 3 poles lang siya, at the same time 3 teeth sa isang poles, tatlong tooth pala, 3 tooth, 3 poles, 3 tooth. Okay, so kita nyo naman tuyong tuyo, kaya medyo maingay siya. So ngayon syempre lilinisin na natin yan. Okay, so ayan, so pinapakita ko dyan yung dumi ng loob niya. Tuyo siya guys, yung grasa niya natuyo na sa tagal nung, sabi nga na may-ari 2021 pa daw to. So yun na lang yung paniniwalaan ko na sinabi niya, na wala pa daw siyang ginawa dyan, never pang na-repack. Okay, so ayan, so tatanggalin na natin yan para malinis na natin yung niya, yung mga bearings niya lahat. So bubukbukin lang natin yung ehe o yung tinatawag na axle ba yan. So kung may ganyan kayong mga hubs na MacZone Stroke 1.0, so pwede nyo sundan yan paano ko lilinisin o i-repack. So, natanggal ko na yung bearing ngayon. Ayan, tignan mo, dumi-dumi. Yan. So kinuha ko lang yung spindle dun sa kabila, pupukuin ko yung kabilang bearing para matanggal din natin. Okay, ko lang yan. So sundan nyo lang yan guys kung meron kayong yung ganyang pares na hubs. So tinanggal ko lang yan, madali lang yan guys. Pinapukpok ko lang yan dyan. So dinademo ko lang dyan kung paano ko siya tinanggal. Okay, so yung model pala nyan o yung brand nya is yung 6001 2RS yung bearing niya sa likod. Okay, or sa rear hub natin. So ayan, at tinatanggal na natin yung cover ng bearing. Okay, so madali lang naman yan guys, basta sundan nyo lang yan kung ano yung ginagawa ko. Although kung may iba namang paraan, nasa sa inyo na yan. So ito lang yung way ko para linisin. Ayun, tinan mo yun, tuyong-tuyo, no, kulay kulay putik na yung niya, yung pinakagrasa niya, kulay putik na, tsaka napaka na niya, yung dugyot niya tingnan. Gawa nga nung sinabi nga nung may-ari 2021 pa daw to na hindi na repack or hindi nagalaw. So siguro medyo nakukonvince na ako dyan kasi ayun, tuyong-tuyo. Talagang grasa niya, kalawang na putik. Yan, so ayan, yun yung poles niya, pati yung springs. So lalagyan na natin ng yan, decreaser maya maya. So yan yung pre-hub niya, yung pala niya, yung rubber tinanggal ko.
merong bearing niya sa loob, so hindi ko na siya natanggal, no? Hindi ko siya natanggal dun sa loob, dun sa prehab niya. Kaya ganyan na lang yung gagawin natin. Freezer, spray, ibababad natin. Yan. Alright. So yan, konting linis, brush. Ayun, nakita nyo na yung tubig, oh. So nag-ano na kagad yung grasa niya. Okay, so linis lang. Okay mga kakalista, at nalinis na natin yung sa rear hub natin. Yan, so yun yung mga bearing ng rear hub ng Mach-Zone 1.0. Okay, Mach-Zone stroke 1.0. Okay, so nalinis na natin sa rear hub, so proceed naman tayo sa front hub natin. Okay, so yun naman ang babaklasin natin at lilinisan. So let's go. So yan, as you can see guys, ganun din yung sa front hub. May mga pwede nyo tanggalin doon sa may ano. Pagpupok lang yung ehe. Yan. So yan, so sumama na yung isang bearing doon, tatanggalin din natin yan. Okay, tapos so yung kabila naman yung tatanggalin natin dyan. So yun yung ehe nung sa rear hub. So meron naman yung gatla doon, nakapit na yan para matanggal natin. Kunting pukpuk lang. Okay, nalaglag na. So yun, okay na, natanggal na natin. Medyo magaspang yung ano niyan. So expected na tuyo na rin yung ano niyan, yung grasa sa loob. Let's go, linisin na rin natin yan. Tanggalin na natin yung cap. So yung sa harap naman na bearing natin, yung sa front hub, yung ano niyan, yung model number or yung brand niya is yung sa front hub bearing natin is yung 62002RS. Okay, ulitin ko, 62002RS. So yung brand pala na yan, yung nakalagay dyan is yung NBK. Okay, pares yung sa rear hub natin. Okay, NBK yung brand niya. Yan. Tinatanggal na natin yan. So ganoon lang din yan, kung ano yung ginawa natin sa rear hub, ganoon din yung gagawin natin yan. Okay, so yan. Okay, so after ko malinisan yan, so yan naman yung effect. Yan yung smooth pa rin yung bearing, di ba? After malinisan, Suabe. okay, at nalinisan na natin yung both rear and front hub natin. Ay ayan, as you can see, lalagyan na natin siya ng panibagong grasa natin. Okay, so ayan, unti-unti na natin yan
lalagyan na natin yan ng grasa. Okay, so ipupush lang natin paloob para ano yung grasa sa loob niya. Konting paikot para lumusot. So sa kabila naman. So sa lahat ng bearing guys, ganyan ang gagawin natin. Okay? So let's go. So panoorin na lang muna natin yan. So okay mga kakalista, at nalinis na natin yung mga bearing natin at nalagyan na rin ng grasa. So ito na yung time na ibabalik na natin sila. Okay, so ngayon inuuna natin sa front hub natin. Okay. So konting pukpok lang, alalay. Tapos paikot. Gagamitin ko yung ehe sa gitna para magpantay sa loob. So mararamdaman nyo naman yan pag nakasagad na yan dun sa loob. So ayan, sa kabila naman, lalagyan muna natin ng grasa yung paglalagyan ng bearing. At ganoon din yung sa side ng bearing nya. Yan, tsaka yung sa ehe. Yung sa kabila yan, sa kabilang ehe. Sa kabilang bearing. Para pag dumikit ito sa kabila, may grasa din. Okay, so ginamitan ko siya ng adapter dyan, yung 13/16. So hindi ko alam kung anong mm siya. So, mga 20 to 21 ata. I'm not sure. So ayan, para sumakto dun sa gilid ng bearing, sa outer side ng bearing. So saktong sakto yun guys. Kung may ganun kayong adapter ito din yung gamitin nyo. Nice na. So ito naman yung sa likod na bearing natin, o yung sa rear hub natin na bearing. So ganoon din ang gagawin natin, lagyan ng grasa. So ilalagay yung cap. Yan, kabilaan na yan. So yan, panoorin muna natin guys. So talas lang naman din ang gagawin natin dyan, para syempre magka-idea yung mga newbie o yung mga baguhan. Although ako is newbie din naman ako, so inaaral ko lang kung paano ginagawa. Nanonood din ako sa ibang nag-YouTube o yung nagaganito din. Okay, so panoorin muna natin guys.
So okay guys, at ilalagay na natin yung mga poles niya at yung spring. So bago nyo palalagyan yan ng mga spring at poles, lagyan nyo muna ng grasa para smooth yung paglagay niya. Okay, yan. Alright, so syempre pag nalagay nyo na yung sa prehab nyo at yung tunog niya hindi ganoon pa kaingay gawa ng may grasa pa siya. So ayan, so kumbaga pag nakalat niya na yung grasa, yun, magiging lalabas na yung tunay na tunog niya. Okay, so ngayon ikakabit na natin yung sa rear hub natin, yung mga bearing at yung mga yan, yung free hub natin. Let's go. So ayan, as you can see, at ilalagay na natin yung bearing dyan. Okay, so lagyan natin ng grasa as usual para smooth yung pagpasok ng bearing natin. Okay, so ayan, at ginamitan para natin yung adapter para mas madaling ipasok yung bearing. Okay, o yung socket wrench yan. Pasok agad yung bearing natin. Madali na siya ipasok pag yun ang gamit nyo. So yan, so ilalagay na natin yung ehe dyan. So lalagyan natin ng grasa para pagdikit nung sa kabila is may bearing na agad siya. Ay, bearing tuloy, yung meron na siyang grasa. Okay, so ayan, so ikakabit lang natin din yan. So yun na yung bearing, so ipapasok natin yan doon sa kabila. Hindi, nilagyan pa ng grasa. Nalagyan natin ng grasa yung paglalagyan ng bearing para smooth yung paglagay niya. Yan, so ipoporma lang natin yan. So hindi na natin magagamit yung socket wrench niya. So tatanggalin ko yan. Tapos yung pinaka ano na lang, yan, parang adapter niya, yun na lang yung gagamitin natin. At pupukpukin natin ng paikot. Okay, yan, paikot lang guys, parang dahan-dahan lang para pumasok. So tapos nito is yung socket wrench ay gagawin nating pang-alalay doon. So itatama lang natin yan sa kabilang bearing. So makikita niyo naman sa video kung paano ko ginagawa. Kumbaga siya yung sasalon nung pwera sa ilalim kasi nakatukod yung ehe. So hindi naman pwede yun. So ayan, so, tsaga-tsaga lang sa pagpasok ng bearing. So mararamdaman niyo naman yan. Okay, so all goods na. Okay mga kakalista, ngayon naman ay ilalagay na natin yung free hub body nya o yung pinaglalagyan ng mga cogs natin. Yan. So as you can see, nilalagyan muna natin ng grasa para maging smooth yung sa loob nya, yung mga teeth niya sa loob o yung mga tooth. Yan. Okay, so ayan, meron siyang spacer dyan, aluminum. So pag nagkalas naman kayo ng rear hub niya ng Makuzone Stroke 1.0 is makikita niyo yan. Okay, yan yung parang magiging mag-hold dun sa free hub body natin. Yan. So tapos niyan ay ilalagay na natin yung free hub niya. So make sure lang na nagagrasahan nyo muna kasi pangit naman pag di nyo ginarasahan yan. Ayan. Ilalagay na natin yan. Ay, tapos kukuha tayo ng tali para maibaba natin yung mga poles nya. Tapos konting tulak dun sa hub para pumasok. Nakita nyo naman sa video. Yan. Alright. So hindi siya ganong kaingay guys, gawa nung maraming grasa yung loob.
So, sa pagtagal niya, sa paggamit nyo, so lalabas din yung tunay na tunog mo. Tapos ibabalik na natin yung nagsisilbing lock niya. Okay. So, pwede nyo siyang higpitan gamit ng wrench. So, tamang higpit lang. So, dyan muna kasi is kinamay ko na lang muna. So, sa pagkakabit ko na lang siya sa may frame. Siyempre, higpitan na natin yun doon. Okay. So, yun guys. So, naging successful naman yung pag-repack natin or pag-regrease natin dito sa Mach Zone Stroke 1.0. So, yun lamang mga kaklista at maraming salamat sa panonood nyo. Sana ay natutunan kayo sa video na to. Okay, so yun lang mga kaklista. Maraming salamat. God bless and wide safe. Sheesh!